Simula sa April 9, halos 200 bansa at teritoryo ang papatawan ng reciprocal tariff ng Amerika. Kabilang dyan ang Pilipinas. Ang epekto niya sa ating ekonomiya, alamin sa unang balita ni Mark Zalazar. My fellow Americans, this is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Kasunod ng mga taripang una ng pinataw ng Amerika sa Canada, Mexico at China, inanunsyo ni US President Donald Trump epektibo April 9, ipatutupad ng Amerika ang reciprocal tariffs nito sa 185 bansa at teritoryo. Di bababa sa 10% ang ipapataw. Pero para sa ibang bansa gaya ng China, 34% ang dagdag taripa bukod pa sa 20% na nauna nilang ipinataw. Kaya ang kabuang taripa sa Chinese products, 54%. They complain if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Kasama sa papatawan ng reciprocal tariffs ang Pilipinas, 17% batay sa chart na inilabas ng White House. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, $12.14 billion o 16.6% ng export ng Pilipinas noong 2024 napunta sa Amerika na top export trading partner ng bansa. Titingnan pa ng Malacanang kung ano ang magiging epekto nito sa mga industriya sa bansa. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, maaaring hindi ganong katindi ang epekto ng mga bagong taripa kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia na pinatawan ng mas malaking porsyento. Gaya ng Cambodia, ng Lao PDR, Vietnam at Myanmar na nasa mahigit 40% ang taripa. Tayo nga ang pangalawang pinakamababa ang reciprocal tariff sa ASEAN member states, sunod sa Singapore na pinatawan ng 10%. Halimbawa, dahil mas mababa ang taripa ng Pilipinas kaysa Thailand na nag-e-export din ng coconut, mas magiging competitive ang Philippine coconut exports. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Ayon sa DTI, may mga ini-export din ng Pilipinas na exempted sa reciprocal tariff, gaya ng copper ores, integrated circuits at iba pa. Bagamat kasama sa dagdag taripa ang agri-based products, partikular ang pagkain. Pero ayon sa isang ekonomista, dahil magmamahal ang bilihin sa Amerika, baka magbigay daan yan sa mas mataas na interest rates na posibleng mauwi sa pagsadsad ng piso kontra dolyar. Como net importing country tayo, ang dami na nating ni-import, pati pagkain. Mas lalo na, nag-i-import tayo ng gasolina, no? Primary import yan. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati nga yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.